Okay, so for today, we will be discussing and we will be, hopefully we'll be finishing this module so that we can move on with the, if not last, perhaps second to the last module that we will be having for the semester. Okay, so after knowing the key concepts of media literacy, of course, hindi lang naman doon matatapos yung knowing, hindi lang knowledge gain. Dapat na i-apply siya in real life situation. At saka in perhaps also on your academic lives. All right. So after knowing the key concepts, there are expected abilities that you can gain out of it. So there are 4. Access, analyze, evaluate, and create. So when we say access, you have the ability to get a hold or get a reach on information. Siguro best example that I can give, kung yung mga mahilig mag-download ng mga libreng pelikula online. Kaya nga 'di ba lumina ang industry of cinema kasi nga kung meron naman eka sa online yan, mas malinaw pa. Tapos sa bahay pa ako. So that's one. Another is namatay ang industry of recording, may music, may mga CD, may mga tape, is because nauso yung mga digital, MP3s, mga M4A, yan, na kaya mo rin piratahin online. But then, nabubuhay pa rin naman yung mga talaga, mga avid fans talaga ng mga artists. They still buy the albums because, syempre, gusto nilang supportahan talaga yung kanilang mga favorite artists. So, parang benta sa sales. But then, hindi naman talaga nila ginagamit pang play ng music yung album. Kino-collect lang talaga nila yung mga merch and albums of the artist. So yun nga, access. And also, through access, you're able to recognize and understand which vocabulary words, symbols, and techniques of communication. Yung mga vocabulary or mga terms that we're using right now, especially on the digital platform or online. If comparing you and Rizal, say for example, si Jose Rizal would be alive at this moment, nabuhay siya ulit, somehow you're more media literate than him. Kasi pag sinabing Facebook, ano sabihin, magtataka pa si Rizal, ano yung Facebook na yan, ni Instagram na yan. Unlike yourselves na you recognize na, okay, Instagram is an application on your phone and you can take pictures and videos and share it online. Sa Facebook, it's a platform din na pwede naman hindi lang pictures, pwedeng words lang, what's in your mind, ganyan. And other social media platforms. Then develop strategies for locating. Ito nga yung sinabi ko, information na hindi naman madaling ma-access. Diba? Ilan lang naman ang may capability to download. Tsaka magbuting-ting ng kung ano-ano mga apps sa cellphone para makakuha ka ng mga libreng mga pelikula at saka libreng mga clips ng mga drama or links. Yan. Next is select an assortment of types of information relevant to the purpose of a task. Say for example, when you're doing you're doing some research, so kung ano lang yung topic na kailangan mo, somehow yun lang ang kukuhanin mo. Kaya mong okay, this one, hindi ko to kailangan, i-close ko na to. Yun. Next is analyze.
when we say analyze, you're able to out of middle, yun talaga yung makukuha mo yung analysis. Ano yung kasi nga 'di ba, you're gauging kung ano yung false and kung ano yung legit na news. So with that, matututo kang magkaroon ng analysis on the information na dumadating sa'yo. For example, yung mga prior knowledge and experiences to predict outcomes. Halimbawa, nakakita mo or nag-post ka ng video or nag-edit ka ng video na gumamit ka ng soundtrack na walang soundtrack na copyrighted. Alright? So, na-experience mo na magkaroon ng alert kay Instagram na i-mute niya yung yung video mo. Kasi copyrighted yung video na kinuha mo. Yes. So, nagkaroon ka ng prior knowledge. In analysis, sa susunod na mag-upload ka or para ma-upload mo yung video mo, pwedeng mag-appeal ka kay Instagram or gawan mo ng paraan na i-tweak ng konti yung iyong video upload. Pwedeng palitan mo i-edit mo ng konti yung boses, gawin mo chippak yung boses, ganyan, para hindi ka ma-copyright. Yun. So yun nga, interpret a message using concepts such as a purpose, audience, point of view, format, genre, character, plot, theme, mood, setting, and context. Yun yung key concepts. Use strategies including compare and contrast, facts and opinions, cause and effect, listing, and sequencing. Same goes, may-a-apply mo rin yan doon sa 5 concepts na may questions, analysis. And then evaluation. Out of your analysis, doon mo masasabi if what you did was effective or not. Or what you did is what you have, what information you have is legit or not. Yun siya, evaluation. And then also, since dahil media literate ka, also you can create your own. Alam mo na rin kung ano yung matatanggap doon sa platform. And say for example, social media platform na gagamitan mo. Okay, halimbawa, dahil experience ka before na, okay, nakita mo na hindi pala po pwede talagang mag-upload ng videos na hindi copyrighted, na hindi mo original, ganyan. So when you create, iiwasan mo nang gumamit ng mga ganon. So hanap ka ng ibang way to make your video upload original. Yun. So yun siya. Next is, so in order to answer this, yung nasa baba, dito yung guide na gagamitin nyo in order to write a textual analysis. So para siyang essay type, ganyan. So ano yung mga titingnan mo? Pagka audio and video, kailangan mo tingnan ng visual, sound, then i-apply mo yung key elements and then your own point of view, your own insights out of what you have analyzed for number 1 and 2. Okay, visuals. Ano dapat gawin mo? Panoorin mo lang muna ng panoorin mo ng isang beses, tingnan mo ng mabuti kung ano yung mga visual representations ng video. If possible, ulitin mo ng walang sound. And then, look for significant actions. Yan. Sound, ganoon naman. Pakinggan mo, ulitin mo yung video. Panoorin mo, ulitin mo yung video. Then, do it, halimbawa nakapikit ka naman or hindi mo nakikita yung mga visuals. Ano yung dating? What can you say about what can you say about
the scoring, o kung may dialogue, ano yun? Sino yung nagsasalita? What could be the meaning of the dialogue? Ganon. Then now you apply the key concepts. Yung nasa yung 5 questions, you need to answer that. And also, kung kailangan sagutin yung mga supporting questions, do so. And then, review your insights, summarize how the text is constructed and how various elements of the construction trigger our own unique response. So this one, you make your own synthesis. Ikaw naman to. It's your own words. Lalagumin mo na kung ano yung mga natutunan, kung ano yung mga nakita mo doon sa material. This part is your evaluation also. Yan. Bilis, no? Next topic. Yan. Next is communication aids and strategies using tools and technologies. Ngayon, mas nagamit natin itong communication aids and strategies na to ngayong nagkaroon tayo ng flipped classroom. I mean, nagkaroon tayo ng ganitong online learning. Online classroom, distant learning. Wherein, kailangan mo talaga so before, secondary lang naman ang pagkakaroon ng laptop dahil meron namang computer shops, di ba? And then before, secondary lang din naman hindi mo, nakakagawa ka ng assignment ng projects nang hindi gamit yung cellphone mo. Secondary lang din siya. Pang research, pang mga pictures, images, but hindi yung actual na doon ka susulat. Diba? But now, this nangyari sa atin because of what happened to the educational system and also yung manner of delivery ng learning and instruction, parang lahat ng gadgets na meron ka ay naging primary tools for you to be able, plus the internet, for you to be able to join the lesson and also understand the discussion well. Diba? On our end, ganun din naman. So itong ginawa natin is somehow para baseline lang siya. Diba? If everybody, pero sa ibang countries kasi, especially yung mga talagang mga lodi sa technology. Tapos ko na yung isang lesson. Diba? Bilis. Lesson 5 na tayo. Yung mga lodi sa technology, iba talaga, kumbaga, internet is everywhere sa kanila. Parang tayo, papasibol pa lang yung technology sa atin. As in sobrang outdated tayo, I'm telling you. Sa ibang mga countries, lalo sa mga progressive countries, may pasok na sila. Alam ko, sa Canada, high school and preschool, may pasok sila. Ang tawag lang sa kanila, ang tawag sa classroom or sa klase nila ngayon, hybrid. Hybrid, may online, may offline. So, meron time na papasok lang kayo. For example, depende sa magiging sistema ng school. Pwede isang linggo, papasok. Merong Monday to MWF, may pasok. May face-to-face. Then TTH, wala kayong pasok. Online yun lahat. Tapos 20 lang sa isang classroom. Public school yun sa Canada. And then, ganun din sa preschool. Imagine preschool, may pasok face-to-face. 3 hours. Pero karamihan talaga 3 hours lang. Pero regular na pumapasok na. Pero naka-mask, ganun. And then, sa amin, on our end, sa mga teachers, syempre wala na kami seminar, mga kaya na talagang pupunta ka doon sa lugar, online, daming webinars. And also, yung mga conferences sa
sa iba't ibang countries, international conferences. So siguro yung mga friends ko dito sa Facebook, nakita nila yung posting ko ng international conference. Sigbigyan ko kayo ng experience kung ano yung nakita ko, kung paano kami nag-present sa international conference because of the super high-tech na technology na ginamit ng South Korea. Yun, ito Asia TEFL. So binigyan kami ng individuals. Ewan ko kung nakikita ng lahat. Ay, teka lang. Palitan ko to. Sorry, nagmamadali ako kasi di na ako naka-premium sa Zoom eh. Ano na lang to? Yung basic. Anyway, so ito yung ginamit namin ng platform. Buti nga nandito pa siya eh. Nung nag-present kami online, binigyan kami ng, eto, personal ko to. I mean, kung presenter ka or participant ka, bibigyan ka nila, emailan ka nila ng username at saka ng password, then makakapasok ka dito sa network na to. Tinawag nila itong Asia TEFL 2020 mwNetwork.co.kr sa Korea. Imagine, sabi nga, nung una, parang story time lang. Parang ang hirap, parang nung nagpa-approve kami ng abstract, ng paper. January. Then February, nagsagot. February or March, sumagot na accepted yung paper namin. Or April yata. April. Parang ganun. Accepted yung paper. And then, so, syempre, natuwa kami. At the same time, nalungkot, ano yun, may COVID. Naka-lockdown, paano matutuloy kaya? Baka hindi matuloy, ganyan. So, dapat October yan. October magkakaroon ng conference. Tapos minove nila ng November, ano pa nga eh. Tapos siguro nakatatlong move hanggang sa naging final na. Then, sa isip namin, parang, okay, huwag na tayo tumuloy kasi kaya nga tayo sumali din kasi magko-Korea tayo, ganyan, and everything. But then, parang nung last week ng pasahan ng document, ginawa nila, parang nag-announce na lang sila na, sige, virtual. Ang tinawag nila is hybrid conference kasi meron pa rin naman nag-present on-site doon mismo sa venue sa Gyeonggi at saka sa Kintex ang tawag. And then tapos meron din naman kasi yung iba kami mga nasa ibang countries, nasa abroad. Philippines, ganyan, sa iba't ibang, sa USA, ganyan, ni-record namin, naka-video kami. So, ito na to, kumbaga, tapos, hindi namin alam, akala ko, parang yung ganitong session natin, na may magpe-present, kailangan naka-online ka, para mapanood, o ipi-play lang nila, hindi. Ang ginawa nila, kinolect nila, tapos gumawa sila ng parang ganitong village. Anong gumagalaw pa, gumawa sila ng parang digital village. And then, pag pumasok ka sa mga venues na to, say for example, dito, it's as if pumasok ka din doon sa conference mo. Dito, paper 2, dito kami naka-assign. And then, VOD will be available until, buti na lang kasama dito pa. Tapos, ito yung paper ko. Ay, mali. Wait lang. Ay, tama pala. Day 1 nga pala ako. O, di balik tayo. Sorry. Para ka rin pumunta doon sa conference mo na pupunta ka dito sa lugar na to kasi dito yung concurrent. Dito yung sabay-sabay lahat ng papers nagpe-present. Day 1 ako eh. So, ito yung paper ko. Ito yung yung kasamahan ko, si Ma'am Emma ito. Tapos ito yung sa amin. Tapos dito, pag clinic mo yan, kala namin online talaga magpe-present. Hindi. Simultaneous. Ayan, nakapag-present ka na. My pleasant greeting. Ang ingay ko. Sorry. Ayan. Isang buong video yan. Kaya lang binigyan nilang limit hanggang 20 minutes.
So, akala ko, kumbaga, bilib na ako. Hindi pa pala, meron pang mas malupit. Kaya lang dito kasi di ko na mapapakita siguro. Pero dito sa invited sessions, yan. Itong mga plenary, ito kasi hindi na ito mapiplay. Kasi ito, sasabihin ito, hindi siya mapiplay. Closed. Close na siya kasi nag-live to. Tapos, naka-hologram. Alam niyo yung yung Star Wars, kung napanood niyo yung Star Wars or other CGI na mga na mga movies, yung may hologram, ganun siya, naka-hologram yung professor na yun. Habang, tingnan ko nga, pakita ko lang yung BTS, yung behind the scene. Yan. Ito yata sa part na to. Ayan no. Hologram. Diba? So imagine, ginawa na sa Korea yan. So hindi siya imposibleng mangyari sa buong mundo. Pero syempre, mga yan. Kung sa Korea nangyari to 2020, tayo mga 2040, gano'n. Graduate na kayo. Advance po sila sa tech. Sobra, as in, di ba? As in, sobrang lodi. As in, sobrang lodi talaga sila. Ayan o. Gumagalaw yan eh. Teka lang. Nakikipag-appear pa nga yan. Ayan o. Hologram. Ito si Professor Matsuda. Nasa USA siya. Tapos, Japanese yan. Yun. Ellipse. Madalang akong bumilib sa mga technology kasi nga, syempre, inaral ko yun eh. Pero pag nakakita ko ng sobrang ellipse talaga ako. As in. As in talaga. Nakakaloka. Tsaka yung, ito lang mo, yung yung virtual village na yan. Akala ko, nagtataka ako, di ko ina-access kasi akala ko, baka lang yan. Tapos, dito pala talaga kami magpe-present. At ayan, itong video na to, nagsasalita talaga siya. Ito yung chairwoman namin chairperson. Hello everyone. Welcome to the Asia TEFL 2020 International Conference. As the conference organizing committee chair, I'm very proud to present our very first hybrid conference in the history of Asia TEFL. This conference is a miracle that we have made all together against the threat of COVID-19 pandemic. It's a victory for all of us who have worked hard to make it happen. During the 3-day conference, you will experience things you never had before. A speaker, hologram telepresence, MC robot, virtual presentations, a smart chatbot, to name a few. The most important thing is, however, the spirit of Asia TEFL, which is to strive our utmost to best serve all our members and all the conference participants. Supported by the great lineup of speakers, 350 presentations, and around 900 conference participants. Now it's all yours. Please enjoy it as we celebrate our profession, English language teaching, and grow together in Asia TEFL. Thank you. Lodi. Ang tawag dito, hybrid conference. O, diba? Sabi nga nung sabi nila nag-closing conference. Giniginaw ako. Ginuti ko.
nag-closing conference, sabi, parang sinabi nung, siya rin nagsabi, parang sa Tagalog, at sinabi niya, COVID ka lang, Asia TEFL ka ngayon, gano'n. Ano ba to? Sige, explore pa na. Yung lounge, in-explore ko talaga to. Para ako naglalaro, para tayo nasa video games. Ano ba ginawa ko dito sa lounge? Hindi ko nang tandaan. Yan. Okay. Dito ako tumagot ng survey. Nasagutan ko na to eh. So, halos lahat provide nila dito. Sponsors, group chat, meetings, yan. Umiikot to eh. Kaya lang hindi ko siya ma-navigate kasi 360 yan. Hindi ko lang siya ma-navigate. Hindi ko alam paano siya inana. Yan. Umiikot. Pero sa cellphone, mas na-navigate siya sa cellphone. Sige, tutur ko kayo dito sa TEFL. Dahil ito ay isang malupit na communication tool. Grabe, as in. Hindi ko kaya. Concurrent session. Ito, e-posters. Ito naman, mga PDF. Mga naka-PDF. Ginawa nila ng PDF yung kanilang mga presentations. Yan na posters. Ayan, ganyan. Tapos, i-click mo para makita mo yung poster. Yung nila, ginawa nilang, yan. Yan sila nag-present. Baya ganyan sila nag-present. Diba? Pwede. May papagawa na ako sa susunod na semestre. Buti na lang nakalampas na kayo, diba? Ako kung meron lang marunong gumawa nito, papagawa ako nitong ganitong platform. Itong booth. Ito naman yung masayang part. Grabe kinumplet. Itong mga, alam yung mga pa-stickers. Ito. Ayan, may virtual stamps. Kinumpleto ko yan. Di ba kumpleto ko? Yung adventure. Kasi sabi, may mapapalalunan ko. Hindi naman ako nabunot. Ayan yan daw yung mapapalalunan. Sumali din ako dito. Kaya lang, di ako nasama. Hindi ako nabunot. iPad, AirPods, hindi ko alam kung ano, massager yata ito. Hindi ko na alam kung ano ito. Tapos Amazon card. Gusto ko ito eh. Siyempre gusto natin ito, di ba? iPad tsaka AirPods. Yan. Tapos, ito, meron dito yung mga, hindi ko lang maikot, hindi ko ma-navigate. Brochure, ito yung mga, organizations related. Tapos yung mga libreng brochure, ayan, dito sa side na to. Ayan, kaya, yung mga, now that in-introduce ko sa inyo to, yung mga, sino yung nagsasabi na academic freeze? Ay, EXO. Sino yung mga nagsasabi doon? Yung academic freeze daw? Hello? Sila lang may gusto noon. Kasi, kumbaga, nagagawa eh. Nothing can stop us on learning kung gusto. Pero kung ano naging point of view, ako kasi parang alam kong magagawa naman. Kaya lang, hindi ko akalain na pati sa conferences, mangyayaring ganyan. Possible nga, baka sa susunod mga panahon, di ba? Papasok na lang kayo sa ganito, parang ganito. O, punta kayo sa classroom nyo, sa klase ni Ma'am Nori. Dito tayo sa concurrent session. Tapos dito tayo sa paper, sa room ganito. Pasok ka na lang. Tapos doon mo na matatagpuan yung mga, tapos, kung halimbawa sa invited, doon mo ako makikita, live. Naka-hologram ako sa'yo. Or naka-hologram, halimbawa, nasa bahay ka, o tapos meron talagang pinagtitipon-tipunan na naka-hologram, or halimbawa, naka-hologram talaga. Diba? Kumbaga, with technology, kinumbinan mo ng communicate, gagamitin mo sa communication, hindi siya mahirap gawin, yes, pero hindi siya imposible. Magkaiba kasi yung mahirap sa imposible. Mahirap, pero doable.
imposible several factors kasi ayaw mo lang talaga, ganyan. Pero kung meron kang perseverance to do it, gamit yung mga technology, kaya naman eh. Kaya yung sumisk yung mga nagwewelga ng academic freeze para silang mga, sorry to say, yung naingot. Ewan. Kasi tamo nakatawid na, itawid naman natin ng matiwasay ng very, very light. Although mahirap talaga, mahirap. Diba? Mahirap talaga, as in mahirap talaga yung nangyari ngayong semestre na to. Pero ilang linggo na lang, matatapos na tayo. At ako at kami, sa end namin, hirap din kami dahil tambak na, mas tambak yung trabaho namin na mula, tamo nga, sabi ko naman siya, mula prelims, nag-check na ako. Hanggang ngayon, di ba ako tapos? Kasi di ba, tuloy-tuloy yung pagpapasa ninyo eh. Yung mga outputs, ng mga ng mga pinapagawa namin kasi doon kami kukuha ng grades. Yun. And then, Ma'am, excuse, Korea pa lang po ba nakagawa ng ganyan? oo, I think. Kasi di ba sabi kanina, First of Asia TEFL, di ko lang alam kung meron pa sa iba. Pero with the technology ng Korea, parang feeling ko sila pa lang. Di ko alam, I'm not sure. I-check ko pa, i-research ko pa kung they made history na sila talaga yung kauna-unahang gumawa ng ganito. Kasi hindi imposible sa kanila kasi they have all the materials and the tools para magawa, para maging possible. Pero parang existing na talaga tong ganitong network. Hindi lang siya ganun kagamit. Halimbawa sa business, kasi masyado siyang mahal. Masyado siyang mahal i-develop. And then, hindi naman, lalo na sa offices, hindi naman, kung meron, sabi nga, meron namang Zoom, kumbaga, sa business-wise meron namang Zoom conference na pwede kayo magkita-kita. Kaya dun muna. Siguro, yung ganito, when the need arises. Siguro, mga ganitong conferences, dito pa lang pwede siyang gamitin. Pero, yung mga daily business, parang mahirap siya i-maintain. At saka, kailangan mo talaga ng malapit na speed ng internet para makakonect ka. Otherwise, sa bahay nga medyo mabagal na yung internet. Ang bagal niyang mag-loading sa akin. Dito sa school, medyo mabilis. So, madali niya nakakapasok. Pero yun nga, hindi pa siya ganun ka-need when it comes to business at saka siguro students. Pero yung mga ganitong mga conferences, malaking tulong siya. Imagine na laki ng natipid namin. Although although sa 3 araw, habang pinapanood ko to, habang nasa bahay ako, sabi ko, 27, 28, 29, wala kung natuloy kami, di sana, tapos 30 pa, di ba? Ako mag-i-end na yung session sa kabila. Saluhin ko lang ito. Parang iniisip ko noon, parang wala, di sana nasa Korea na ako, nagmamasyal-pasyal na ako. After ko mag-present, mamamasyal muna ako. Tapos uwi kami ng mga bandang gabi ng November 30 kasi holiday naman yun. Ganun. Pero siyempre may dahilan kung bakit. Kung bakit tawag dito, hindi kami natuloy in person. Kasi the experience of this is kakaiba din. Tsaka parang naging part ka ng history na nakasama kami doon sa ganitong hybrid interaction. Yun. Kaya, kumbaga, with communication tools, huwag natin isara yung sarili natin
from the past. Parang we should embrace kung ano yung paparating pa na possibilities. Kumbaga, wag tayo kagad, may mga challenge, may mas matitindi pang challenges na po pwedeng mangyari, na pwede tayong maharap ahead. But then, we should be more positive than negative na possible siya on our means. Una, ang daming umaaray dito sa online learning. Di ba? Walang internet. Pero eventually, di ba, nagkaroon ng solusyon. Merong ibang mga networks, di ba? Nagbigay sila ng mas mababang promo when it comes to your connections. Tapos ngayon, si PLDT, nagpapataas pataasan sila ng offer ng mga ibang mga internet providers, di ba? Kasi malakas tumaas ang demand para magkaroon ng ganyan, para sa internet and technology. So, in the future, i-ready nyo din yung sarili ninyo na magagaya na rin kayo doon sa mga doctors. Wow! Nagkakaroon ng mga online consultations. And take it as an advantage. Kasi imagine, halimbawa, yung pasyente, lang naman, basic check-ups lang naman. Hindi pa naman siya malala. Diba? So, kung gusto mong may patient kayo, so happen na nasa Nueva Ecija yung patient nyo, ay nasa San Ildefonso ko yung patient mo, ikaw nasa Nueva Ecija ka or somewhere nasa medical conference ka, di ba? Yung beauty na magagawa mo pa rin yung job mo or makakapag-serve ka pa rin for your client. Even though from afar because of online consultation, and kikita ka pa rin kahit malayo ka dahil nagpa-check up sa'yo yung alagang hayop nung halimbawa, yung regular mong kayat na aso, di ba? Makakaramdam daw ng ganito. Tapos tinignan mo. Alam mo, in the future, may mga mas matinding, mas malulupit na technology na lumabas, di ba? O, kumbaga, ang business on your end, hindi maging mas 24/7. Ay, di ba 24/7 na ang mga minsan kung hindi ka magsiset ng oras, 24/7 ang oras ng mga doktor. Pero, kumbaga, pag wala ka sa clinic mo, wala ka office hour. Pero nowadays, mas naging open siya. Kumbaga, mas yayaman kayo. Dahil, kahit saan, pwede kayo magkaroon ng consultation. But then, yun may simpleng consultation lang. Pero pag kailangan nyo talaga siyang ma-check ng harapan, that's the time na kailangan antayin kayo na bumalik o makauwi or makita nyo talaga in person yung mga animals na kailangan nyo attendan. Yun. Kasi sa tao nga nangyayari yan. Kapatid ko, meron kasing infection sa tenga. Tapos, ang doctor niya nasa Makati, Medical City, Medical City sa Manila, sa Ortigas. So, hindi siya makakabili ng gamot pag walang reseta. Ang ginawa niya, dahil hindi talaga siya makatiis, kinontak niya yung doctor niya. Nag-online consultation sila. Tapos niresetahan siya, ayun, print niya yung reseta. Nakabili siya ng gamot. Parang ganun lang din kayo. Kailangan lang naman sa inyo yung license number ninyo, tsaka yung reseta, o diba? Then, paano yung bayad? Diretso sa account. Bago, may apps yun eh. May application sa yata sa Medicard. Kung papasok sa Medicard, ay dun sa account ng doktor yung consultation fee through the card. Parang ganun. Or,
Pwede i-Gcash muna bago kayo mag-online. Diskarte nyo yun. Ganyan. Gcash muna. Confirm. Ito yung link bago tayo mag-online. Ganun, di ba? So, mas gamit na gamit yung communication tool. Siguro, pag natapos yung oras natin, hanggang doon na lang muna. So, meron pa tayong 3 minutes. So, anyway. Ay, ang gulo ko. Yan. So, there are types of, sa lesson, there are types of communication tools. Pinakita ko sa inyo yung possible na future ng communication tools. Pero in reality, ito yung nangyayari sa inside the classroom. Okay? It's academic use. Well, ito nga, gamit na gamit natin yung computer-based media for presentation, Adobe Presenter, PowerPoint, Prezi. Tapos, yung mga audio-visual presentation. Dati, pagka may film viewing, ngayon, parang wala nang kwenta ang film viewing kasi nakaka-download naman na kayo ng mga pelikula online. Kaya hindi, madalang na kami pa film viewing sa klase kasi nga, hindi man makikinig dahil alam na ma'am, makikita po ba yan sa YouTube? No. Kung makikita po ba yan sa online, pa-copy naman po. So, hindi na lang kami magpapa-film viewing. Ay, pag namatay yung sa Zoom, ulitin ko na lang yung connection sa Zoom, guys, ha. Pero let's see, tingnan natin. Next. Advantage of audio-video presentation, may clarity. Diba? Mas, alimbawa, pag nagkaroon tayo ng tinatawag YouTube University. What's YouTube University? Gusto ko matutong gumawa ng ganito. Gusto ko matutong magluto. Or gusto ko matutong mag-bake. No, search mo lang sa YouTube. Because there, meron ka makikita kagad na clarity. Why? Since it has the audio and the visual component, the message that is needed to be transmitted, easily delivered, and most likely it is to be clear, and unless the quality of the audio-video material is not good or is incomplete. Diba? Gusto mo matuto mag-bake. Punta ka lang sa mga sa website, sa YouTube video, sa YouTube channel, Kitchenomics. Del Monte Kitchenomics. Bake ka ng, gusto mo ng bake pineapple cake. Yan. Or oven, or stovetop pineapple cake. Parang ganyan. Diba? Sundan mo lang, panonoodin mo lang, pause mo kung saan matatao, kung saan ka, kung saan di mo naintindihan. Ha? Mas maganda nga po sa YouTube kaysa sa Google. Di ba? Tapos, paano yung makikita mo rin, pwede mo gayahin kung paano yung tamang paghahalo, o pwede makikita mo pa kung talaga